Microphone lang tayo para malinaw, guys. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sobrang tagal bago ako ulit nag-upload dahil marami pong nangyari and marami pong nangyari talaga. So, it's been more than 3 years ata. Kasi ang huling upload ko is 2023 pa, November. So, sobrang tagal na po. And life updates tayo sa 3 years na yon. Marami pong nangyari. Isa na doon is nasa ibang bansa na po kami. Wala na kami sa Nepal. So, kaya nag-iba ako ng name ng channel ko dahil gusto ko uli siyang buhayin. Yung mga previous video ko is nandun pa rin. Pwede niyo pa rin po siyang panoorin, ang buhay namin sa Nepal. Mapapanood niyo pa rin po sa aking YouTube channel. Pero ngayon po is new chapter na ng aming buhay at kami ay nasa ibang place na. Sa mga nakakakilala sa akin at sa mga subscribers ko na Facebook friend ko rin, alam niyo naman kung nasaan ako. Nandito na ako sa United Kingdom. Yes po. Ako po ay nasa United Kingdom na sa England po. So, nasa Southwest England po kami. Sa medyo baba ng England po kami. Medyo malayo po kami. Nasa, tawag nila dito is countryside yon. So, yun na nga. Nandito na kami. Paano po nangyari? Sasabihin ko sa inyo ang mga nangyari step by step process, mga ginawa ko bago ako nakarating dito. And sa mga nag-aabang po ng YouTube videos ko, ito na po, sana nandyan pa rin kayo para panoorin ng mga videos ko. Ito na nga, throwback tayo noong 2023. Meron akong notes dito para hindi ko siya nakalimutan. No? Ang huling videos ko, alam ko nag-live ako at sinabi ko na nag-review ako for IELTS. At nagbabalak akong mag-abroad uli nung time na yon. After po umalis yung mother-in-law ko papuntang Japan, parang napaisip ako na parang gusto ko umalis uli at mag-try ng opportunity sa ibang bansa. So, ang ginawa ko po is nag-search po ako ng pathway kung paano makapunta sa ibang bansa. Isa na po dun is student visa. So, ang option ko nun is Australia and Canada. So, nag-try po ako sa Australia. Ang agency ko po noon is, naalala ko, sa UAE. Nag-apply ako sa kanila dati, pero hindi natuloy kasi nga nagkaroon ng pandemic. So, hindi natuloy yung plan ko na mag-apply ng visa o mag-apply ng student visa sa Australia. Pinili ko po yung Australia kasi malapit lang siya sa Pilipinas. So, kung gusto ko man pumunta, magbakasyon sa Pilipinas, mapalapit lang, tapos parehas pa sila ng time zone. So, madali lang tumawag sa Pilipinas, at saka yung murang pamasahe. So, ito na nga po, nagpasa na ako ng mga requirements ko, lahat ng mga credentials ko, at nagkasundo na rin kami ng asawa ko na mag-apply ako, at sinuportahan niya ako. February, nag-review ako ng IELTS, tapos, February 11, nakuha ko na yung result ng aking IELTS. 2 weeks lang kasi yun eh. 2 weeks lang makuha mo na yung IELTS result. So, ngayon, nung nag-a-apply na po ako sa Australia at nakausap ko ng agency ko na mag-reserve na ako ng slot for school year, plan ko na magbayad, parang ang daming aberya. Laging may problema kapag magsasend na ako ng pera. Ang daming mga, struggles bago ko masend yung pera. So, hindi talaga siya masend kasi hindi naman ako pwede mag-send from Nepal to Australia kasi sobrang higpit nila pag lumabas ang pera sa Nepal. So, nag-asa ko sa sister ko, nag-asa ko sa kasi ng asawa ko na mag-send pero hindi siya matuloy-tuloy at laging may problema sa system. So, sabi ko, siguro, will ni God na hindi muna ako matuloy. Will ni God na hindi ko ituloy. So, in-stop ko muna. Sabi ko, sige, i-hold muna natin yan. So, sinabi ko sa agency ko, hold ko po muna yung application ko. Sabi niya, okay, sige po ma'am. Pag nakapag-isip na po kayo, pwede niyo po ituloy. Sabi ko, okay. Ngayon, makalipas ng ilang buwan, nag-message sa akin yung ka-work ko dati sa
Liwa, si Ate Mitch. Shout out sa'yo, Ate Mitch. Sabi niya, then, di ba nursing graduate ka? Sabi ko, yes po. Bakit, Ate Mitch? Sabi niya, bakit ayaw mag-apply sa UK? Sabi ko, wala po akong lisensya at wala akong experience. Pero nursing graduate ako. Tapos sabi niya, hindi, okay lang yan kasi yung katrabaho namin dati sa Lasensa, wala din siya lisensya, pero nursing graduate siya. Pero ngayon nasa UK na siya. At kasama ang pamilya niya. So sabi ko, pwede to sabi ko. Sige, Ate Mitch, mag-apply ako. Anong mga process, anong mga dapat kong gawin? So sinabi niya sa akin, yung mga process, ganyan. So sabi niya, maghanap ka sa Indeed, kasi may mga nag-i-sponsor dyan. Kumuha ka muna ng mga courses, kahit mga online courses, para meron kang updated na mga documents. Tapos nag-gather na ako lahat ng mga documents ko, apply. Pero siguro ako mga 200, 300 application ata ang sinend ko sa Indeed. Hindi ako makahanap-hanap kasi nga, ang hinahanap nila is dapat nandito ka na sa UK. Sabi ko, wala tayong pag-asa, Ate Mitch. Sabi ko, wala talaga, ayaw. Tapos one time, may nakita ko nag-post sa group ng mga naghahanap ng trabaho. Pinost yung mga agency na based dito sa UK. So, pinasahan ko yon. Nagbakasakali lang ako, pinasahan ko siya. Tapos maya-maya, nag-reply sa akin yung agency. So, sabi niya, thanks for ganyan. Sabi niya, can we have your IELTS, ganyan. Saka yung mga documents. So, sinend ko agad. Sabi niya, thanks for sending your documents, sabi ko. Tapos, in-schedule nila ako for interview. Naalala ko, ang interview ko is August 11, 2023. Interview ko sa agency na to. Tapos, nung nakapag-interview na ako, hinanapan na nila ako ng sponsor. So, siyempre, tuwan-tawa ako kasi finally makakahanap ako ng sponsor. Tapos, binigyan nila ako ng sponsor interview noong August 11, 2023. So, imagine, nag-apply ako sa kanila August 11, pero nabigyan na agad nila ako ng interview ng August 14, 2023. Pero sa unang interview ko sa sponsor na to is failed ako. Kasi siguro hindi ko pa alam yung mga tatanong, hindi pa ako masyado prepared, hindi pa ako masyado confident. So sabi ko, sige. Tapos dinessage ko sila, sabi ko, bibigay niyo pa po ba ako ng panibagong interview for the sponsor again? Sabi niya, oo, bibigyan ka pa namin. Sabi niya, mag-antay ka lang kasi August ngayon, parang bakasyon ata ng mga estudyante. So, bakasyon ng mga tao dito. Sabi ko, sige. September 19, meron na naman interview para sa akin. At finally, naipasa ko siya. So, tuwan-tuwa ako noon. Tuwan-tuwa talaga ako kasi nagustuhan ako ng sponsor Inoferan nila ako, binigyan nila ako ng offer letter. September 26, 2023. After noon, ito na, nagkaroon ng mga delays kasi nga nagkaroon ng mga changes dito sa UK na hindi na pwedeng dalhin ng mga dependent dito. Kasi nga nagkakahigpitan dahil marami ng immigrant dito sa UK. So, nagkaroon ng mga delay lalo na sa pag-release ng mga COS kasi ilan lang ang mga nire-release na lang COS. Marami ang nag-aabang ng mga COS noon. Maswerte ako kasi kahit na matagal, at least nabigyan ako kasi yung iba hanggang ngayon ata hindi pa rin na-release yung kanilang COS. COS means Certificate of Sponsorship. Na-receive ko, imagine, September 26 ako, ofera ng letter at in-apply nila yung COS ko sa home office, pero na-release ang COS ko is March 26, 2024. So, next year pa. Pagka-receive ko ng COS, nagpabook na agad ako ng biometric para sa visa application ko. Receive ko ang aking visa noong April 16, 2024. After noon, nag-book na ako ng flight ng May 7, 2024 at dumating ako dito ng May 8, 2024. Nag-start ako ng trabaho ko is May 13. May 13 ako nag-start sa work ko. And
fast forward, yun, work. So, iniwan ko muna si Shiran at si Amar sa Nepal, na hindi sigurado kung makakarating sila dito o hindi, kasi dahil sa sobrang higpit nga nila dito is maraming mga delay, lalo mga visa. So, nag-try ako nung December 2024 na mag-inquire sa isang solicitor dito. Filipino siyang solicitor. At tinulungan niya ako na may apply visa ng aking mag-ama. At luckily, na-approve ang visa nila noong January 28, 2025. So, less than 1 year na-approve agad ang visa nila. So, March 27, 2025, dumating sila dito. So, kaka 1 year lang nila nung 27. So, masayang-masaya ako kasi dumating na sila dito sa UK. Reunited kami. Magkakasama na kami uli. So, promise namin sa isa't isa, wala nang hiwalay. Sana ito na yung last na magkakahiwalay kami. Tatlo. Kasi napakahirap talaga ng mga pinagdaanan naming tatlo nung umalis ako from Nepal. Tumira ako dito mag-isa nung walang kakilala, walang kamag-anak. Imagine. Pero luckily yung mga colleague ko, mga Briton, is mababait sila at very supportive. At nung tumating ako dito, yung sponsor ko, at the same time, naging landlord ko kasi yung care home dito, nagtatrabaho po ako sa care home as a healthcare assistant. So, ang care home nila is nasa likod lang ng bahay namin. As in, few steps lang. Itong bahay na to, ang katabi nito ay ang landlord namin na may-ari din ng care home. So, yung boss ko sa care home at landlord ko dito ay isa. At napakabait nila kasi wala na kaming iisipin pa. Nung dumating ako dito, ako lang mag-isa, pero may isa pa silang hire na isang healthcare assistant na galing sa saan ba siya galing? Sa Africa siya eh. So, dalawa kami dito sa bahay na to na malaki. 2 kwarto, may isang sala, kusina at CR, may conservatory at may garden. Next time, itutour ko kayo sa itsura ng bahay namin. At yun na nga, ang nangyari is, tumira kami dito ng less than 1 year. Tapos nung dumating yung asawa ko dito at ang anak ko, nagplano kami na magstay pa rin dito kahit na may kasama ako. So, mangyayari, dito kami sa malaking kwarto. Yung kasama ko sa trabaho is doon sa maliit na kwarto. So, isang bahay lang kami. Pero ang nangyari is, nagkaroon na problema yung visa nung kasama ko sa trabaho dahil may mga hindi rin namin kasi alam na ganun pala. Kasi galing po siya sa ibang galing siya sa ibang employer at lumipat siya dito. Ang hindi namin alam at hindi niya alam at hindi ko rin alam kasi bago lang ako, na kailangan pala is mag-apply ka ng new visa pag bago ang sponsor. So, hindi niya alam yon, hindi ko rin alam yon kasi bago lang ako, hindi ko alam yung mga rules dito. So, sinundan siya ng home office na kailangan niya na mag-exit within 1 month. So, wala siyang choice, kailangan niyang umalis ng bansang UK. So, parang perfect timing din. Though sad ako dahil umalis siya at nawala siya kasi kami dalawa magkasama dito sa simula nung dumating kami. Pero yun na nga, at the same time, parang blessing in disguise na rin na nung umalis siya, dumating yung anak ko at kami na lang ang tao dito sa bahay na to. So, bayad namin lahat to. Hati kami ng asawa ko sa pagbabayad ng bahay, ng mga bills, at ng mga anik-anik pa. So, parang tinadhana na dito kami tumira. Napaka-grateful na hindi kami namamasahe pagpapasok sa trabaho kasi napakalapit lang ng aming pinapasukan. So, parang ang galing lang ni Lord. Talagang napaka-bless talaga namin na nakarating kami dito. At the same time, ang lapit lang ng trabaho ko, hindi na ako mamamasahe. So, hindi ko kailangan gumising na sobrang aga para lang makapasok sa trabaho. So, instead na gigising ko na maaga para magbiyahe, inalaan ko na lang sa pag-spend time ko sa asawa at anak ko.
So, ang pasok ko po dito is 4 times a week. 3 days off po ako. And 42 hours per week po ang aking trabaho. And at the same time, ang anak ko po ay nag-aaral na din dito sa village. May isang school dito hanggang 12 years old. So, pinasok ko rin siya sa school na to at wala po kaming binabayarang tuition fee o kahit anuman sagot po ng government. Ang sagot lang po namin is food niya, na baon niya. Pwede silang bumili doon, pero hindi siya masyado sanay sa pagkain ng mga British dito. So, ang pagkain pa rin niya is Filipino food pa rin and Nepali food style pa rin kami. So, ayun po, yun ang mga live updates ko. At sana, abangan yung mga susunod naming vlog. Papakita ko si Shiran. Sobrang laki na po niya. Malaki na po siya. At madaldal. At marami siya pong alam. At ang asawa ko naman din po ay nagtatrabaho din. Same place kung saan ako nagtatrabaho. Parehas kami. Pero siya po ay night shift. Ako po ay day shift. So, ayun po. Yun ang aming live update. Sana ay abangan nyo ang aming mga ganap dito sa UK. Mag-upload din ako ng mga previous video namin. Lahat ng mga konting clips lang ng mga kaganapan. Kung paano kami nagkahiwalay, nung umalis ako, at nung paano kami nag-reunite nung dumating sila dito. So, yun po. Mahaba na yung video. Puputulin ko na alam pa paano mag-extra ng video at intro ng video. So, pagpasensyahan nyo na po ako. So, ingat po ang lahat. Salamat!